Sa gitna ng patuloy na pag-ulan at banta ng pagbaha, personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Tripadigalina Pumping Station sa Pasay City. Sinilip ng Pangulo ang operasyon ng pumping station kabilang ang mga pasilidad na ginagamit sa pagtanggal ng basura at debris sa estero. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng mas maayos na waste management upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig. At mas malaking hakbang ang nakatakda. 13 karagdagang pumping stations ang itinatayo sa loob at paligid ng Metro Manila na target maging operational bago matapos ang taon o sa unang bahagi ng susunod na taon. Isang malaking hakbang ito para mas mapalakas ang flood control at makatulong sa pagprotekta sa mga komunidad laban sa pagbaha. Yung Maricaban Street, Malibay, Magallanes, mga nanggagaling sa Makati, dito po dumadaan sa pumping station na to. Kaya laking bagay po na napupush yung tubig papalabas po dito sa Parañaque River. In fairness naman po, tumaas po ng bahagya, pero hindi po siya umabot sa kalsada. So nag-check po kami kung papunta na sa kalsada, hindi naman po maabot. Tinataas nila yung floodgates para hindi mapuno. Yun nga, pinupush po, papunta dun yung tubig, papuntang Parañaque River. Maraming salamat po sa pag-inspect po. Bihira po ang Pangulo na bumababa po dito sa pumping station na to. So dahil po doon, siguro masisipagan po ng barangay yung pag-check po sa ating mga lugarin po. Ito pong Tripadigalina ay isa sa malaki naming pumping station dahil ang sineservice po nito ay napakahabang ilog. I think from Manila hanggang dito sa Pasay. Ito po ay may 56 cubic meter per second na pumping capacity. Dahil po sa lakas ng capacity niya, humihigop po talaga siya ng iba't ibang klaseng basura. In fact, the other day, tumigil kami pansamantala dahil ang nahigop po ay isang napakalaking puno ng kahoy. Pupunta po dito ang ating Pangulo para tingnan niya mismo yung sitwasyon po nitong ating pumping station. At ito po ay further ini-improve ng DPWH. May ginagawa po silang another gate at improvement or pagpapalakas pa nitong mga bomba natin para masiguro na yung service area po nito ay sufficient yung ating pong bomba. Andito naman tayo sa pumping station. Tinitingnan natin kung sapat dahil ang katotohanan ay talagang napakarami ang tubig na bumabagsak ngayon compared sa mga nakaraan na taon. Kaya kailangan tignan natin kung sapat ang volume na kaya ng mga bomba natin para ilabas ang tubig. Siyempre, ang nakikita natin problema, number one, yung basura ulit. Kaya yun ang kailangan nating ayusin talaga. Because of climate change, because of the increase in volume of rainfall that has been coming to the Philippines and will come, we are installing 13 additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year. But again, that does not solve our problem with garbage. And so that is why we are here trying to find ways to dispose of the garbage
in an environmentally friendly way. With our waste to energy programs, the Department of Energy is already starting to auction. As long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year. Andito naman tayo sa pumping station. Tinitingnan natin kung sapat dahil ang katotohanan ay talagang napakarami ang tubig na bumabagsak ngayon compared sa mga nakaraan na taon. Kaya kailangan tignan natin kung sapat ang volume na kaya ng mga bomba natin para ilabas ang tubig. Siyempre, ang nakikita natin problema, number one, yung basura ulit. Kasi kaya yan ang tinignan natin, okay naman, malakas naman yung mga bomba natin, umaandar naman silang lahat. Pero ang nagiging problema pa rin ay yung pagpasok ng basura. Kaya naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura. At yan, ginagawang compost, ginagawang paso na organic. At saka tapos pero yung iba kailangan talagang itapon sa landfill. Kaya yun ang kailangan nating ayusin talaga. Yung hindi natin, kahit na maganda ang ating pumping station, kahit na malakas ang ating mga bomba, kapag nandyan pa rin, hindi pa pumapasok pa rin yung basura, siyempre ang efficiency niyan bababa, hindi na masyado magandang takbo. Kaya yan ang kailangan natin ayusin ngayon. Because of climate change, because of the increase in volume of rainfall that has been has been coming to the Philippines and will come in the future, we are installing additional pumping stations, and those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13. Yes, sir. 13 additional pumping stations, which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year. Most of them should be in place already. But again, that does not solve our problem with garbage. And so that is why we are here trying to find ways to dispose of the garbage in an environmentally friendly way. That's why they are creating compost. None of the organic waste goes to waste, as it were. Lahat ng organic waste nagagamit. It is all of the other inorganic waste that is being thrown into our systems. Yan ang dyan tayo nakakaproblema. Ang biro nga nila is that kung kukunin mo lahat ng lumalabas na basura, pwede kang magbuo ng bahay. Dahil merong mga kitchen sink, may mattress tayong nakita, may kung ano-ano yung mga tinatapon sa ano. Kaya kailangan natin tugunan yung problema sa basura. And that's what we are trying to attend to now with our waste to energy programs, which as I'm sure you have heard, the Department of Energy is already starting to auction. So nagbibid na sila tungkol dun sa waste to energy project. Medyo mabilis naman yan. At yung waste to energy, it should be, as long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year. All right, thank you.